Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Mula sa Kanglong Military Base ay tumungo na si Chen Fan sa Chuzhou, kung saan makikitang inaabangan niya si Ranran mula sa isang puno habang iniisip ang lakas na taglay niya sa kasalukuyan. Sa ngayon kaya niya na rong mag-resist sa Hong Sect o Hong Family, pati na sa iba pang mga puwersa. Nagtanong si Ranran kung kailan pa ito bumalik na siya namang ipinagtaka ng isang babae. Pasimpleng nanukso, Ranran nakikipag-meet pa rin daw pala ito sa ibang lalaking mag-aaral, natatakot daw siya na magsiselos si Li Yichen nito. Umalis na ang babae, at sinabi ni Ranran kay Chen Fan na mukhang nag-ensayo daw ito ng husto, pakiramdam niya raw may kung anong nagbago rito. Kakabalik lang daw ba nito, alam na raw ba ito ng kanyang ina, at sumagot si Chen Fan na kakarating niya lang sa Chuzhou ngayong araw, hinanap niya lang daw muna ito bago puntahan si Aunt Tang. Sinabi ni Ranran na umalis daw ito nang hindi nagpaalam sa kanyang ina kaya iyon daw ay naging napaka-upset at ilang beses itong sinubukang tawagan. Well, hindi raw convenient na magsama silang uuwi, kaya magkanya-kanya na lang daw sila papunta doon. O bakit, tanong ni Chen Fan nang biglang mayroong dumating. Siya nga pala na mali natin ang identity ng taong ito sa nagdaang mga chapters. Ito pala ay si Li Yichen, hindi si Yang Chao. Tinanong niya si Chen Fan kung babalik na ba ito sa eskwela, binuksan niya ang pinto para kay Ranran, at nagpaalam na si Ranran kay Chen Fan. Pangising tumingin si Yichen kay Chen Fan sa bintana ng kotse, at umalis na sila. Napatanong si Chen Fan sa kanyang isip kung magkarelasyon pa rin ba si Ranran at Yichen sa timeline na ito. Gaya ng nangyari sa kanyang nakaraang buhay magkasama ang mga ito na pumunta sa Zhonghai University, kung hindi niya ito mababago sa muli niyang pagpunta rito, mukhang ang kahihinatnan ng timeline na ito ay magiging katulad pa rin ng dati. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Ivy International High School, kung saan napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na since ito ay ang kapalaran ni Ranran, nagtataka raw siya patungkol sa kapalaran ng iba. Mukhang ang unos ng kanyang mga butterfly fans ay hindi ganoon katindi. Naaapektuhan niya ang mga bagay-bagay sa timeline na ito ngunit hindi ganoon katindi. Pumasok siya sa class 9 kung saan siya ang topic ng mga mag-aaral, nang bigla siyang tinapik sa balikat ni Jiang Tangqiu. Hey buddy, sa wakas bumalik ka na, sambit nito. Ang akala niya raw ay namatay na ito sa kung saan, sinasabi raw ng iba na ito ay naging exchange student. Kamusta raw ba? Sumagot si Chen Fan na sakto lang, nagsimula na ang klase. Sinabi ni Chen Fan na narinig niya rong mayroon itong bagong nobya, nang biglang nagring ang bell. Sumagot si Jiang Tangqiu na ang babaeng ito ay nakatira sa kanilang neighborhood. Sa wakas sinagot na siya nito, at naalala ni Chen Fan ang babaeng nagngangalang Xiao Chen. Napasabi sa kanyang isip na sa kanyang nakaraang buhay ang babaeng iyon ay ang dahilan kung bakit nakasaksak si Jiang Tangqiu. Nakulong sa loob ng 7 taon, naging dahilan ng pagkasira ng kanyang buhay. Ang kapalaran ay lumalansi sa buhay ng mga tao, kung hahayaan niya ito, tiyak na mauulit lang uli yung nangyari kay Jiang Tangqiu noon. Siyempre maging ang kay Ranran ay ganoon din, so kung ganoon ang kanyang pagkabuhay muli ay wala raw palang nagawang pagbabago sa mga kapalaran ng mga taong nasa kanyang paligid, mauulit lang ba uli yung nangyari kay Qiyong at sa kanyang mga magulang? Ang timeline ba na ito ay magiging katulad lang din ng dati kung saan sinayang niya lang ang kanyang buhay sa loob ng 30 taon? Pupunta raw ba uli rito sa Earth ang Immortal of Kangqing upang kunin siya sa bandang huli? Nagtanong si Jiang Tangqiu kung ano ang problema, at tumawa naman si Chen Fan. Naging sentimental lang daw siya, ang makabalik siya sa batang katawan na ito. Ang kanyang isip ay naging musmos uli na siya namang ipinagtaka ni Jiang Tangqiu. Mariing idinagdag sa kanyang isip na ang kakilakilabot na kapalaran na iyon, denomina niya ang buong universe sa loob ng 500 taon, tumindig sa tugatog ng sansinukob, niloop down ang iba't ibang mundo, at kinontrol ang mga ito. Ang paraan mismo ng cultivation ay mayroong kakayahang bumago ng kapalaran, hindi naman daw siguro kailangang umabot pa sa punto na kailangan niyang patayin si Xiao Chen at Li Yichen upang magbago lang ang kapalaran ng mga malalapit sa kanya, hindi raw ba? Walang kapalarang hindi mababago, ang tanging mayroon lang ay lubos na kapangyarihan. Tinanong niya si Jiang Tangqiu kung alam ba nito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ano pa, tanong na tugon ni Jiang Tangqiu? Sumagot si Chen Fan na iyon ay ang kapangyarihan,
ang kapangyarihan na hawak mo mismo sa iyong sariling mga kamay, tanging kapangyarihan lang ang maaasahan mo sa iyong buong buhay. Nagtaka naman si Jiang Tangqiu sa mga pinagsasasabi ni Chen Fan, inilapat ang kanyang kamay sa noo nito. Ayos lang daw ba ito, mukhang kailangan nito ng pahinga? Ayos lang ako, tugon naman ni Chen Fan. Ilang sandali pa sa labas ng campus ay may narinig siyang mga footsteps na sumusunod sa kanya. Tinanong niya si Ranran kung ano ang kailangan nito. Sinabi ni Ranran na inimbita ito ng kanyang ina na maghapunan sa bahay nila. Okay ay situgon naman ni Chen Fan at nagpatuloy sa paglalakad. Teka lang, sambit naman ni Ranran, gusto niya rong ipaalam na pumayag lang siyang makipag-dinner kay Yichen, wala siyang balak na maging nobya nito. Lumingon si Chen Fan, idinagdag ni Ranran na 3 buwan itong umalis. Ninaisip daw ba nito kung ano ang naging pakiramdam nila sa loob ng 3 buwang hindi ito nagparamdam? Ano, nakaramdam kayo ng ganoon para sa akin, patanong na sambit ni Chen Fan? Oo, tugon naman ni Ranran, siya at si Feifei. Umalis ito nang hindi man lang nagpaalam, nialam daw ba nito kung gaano katindi ang naging pag-iyak ni Feifei? Sumagot si Chen Fan na kaibigan niya lang si Feifei. Kaibigan, patanong na tugon naman ni Ranran, nialam daw ba nito kung gaano kainam ang babaeng iyon? Pagkatapos nitong makapasok sa entertainment circle, tiyak na ang magiging mga manliligaw nito ay mas higit pa kina Ying Xiao at Chu Mengchoy. Ngayon ang pinagtutuunan lang nito ng pansin ay si Ziqing, ngunit paano naman daw nung umalis ito? Binaliwala lang daw nito si Feifei, siya raw ay nakakaramdam ng awa sa babaeng iyon at umalis na si Ranran. Sambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip sa hindi inaasahan, mayroon daw palang nagpapahalaga sa kanya, well, mukhang talaga rong iyon ay mahirap para kay Feifei. Mula doon ay lumipat ang eksena sa bahay ni Ranran, kung saan nadatnan ni Chen Fan ang iba pang mga kaibigan ni Ranran. Oy brother Chen Fan, bumalik ka na, bungad ni Shu Rongfei, agad namang lumabas si Aunt Tang nang marinig ito. Inutusan si Ranran na ipagtimpla ng tsaa si Chen Fan, at tinanong si Chen Fan kung bakit ang tagal nitong dumating. Tumingin din si Mr. Jiang sa ating bida, lumapit si Shu Rongfei at sinabihan si Chen Fan na sa tabi niya ito maupo, hindi nakaimik si Ranran. Tinanong ni Mr. Jiang si Yang Chao kung mag-a-apply daw ba para sa 5-star ang kanilang bagong hotel. Oo uncle, tugon naman ni Yang Chao. Oo, tugon din ni Mengmeng, kailan lang ay sinuri daw ito ng ilang mga provincial officers. Uncle Jiang, ang opinyon daw nito ay ang pinaka-influential. Pakiusap mag-leak daw ito ng ilang bagay for publicity purposes para sa kanila. Sinabi ni Mr. Jiang na nakapasa ito sa ginawang review ng Provincial Tourism Bureau, talaga, sambit ni Mengmeng at idinagdag ni Mr. Jiang na hanggat ipasa lang ito ng National Tourism Administration maaayos na ito, at Yang Chao sa pagkakataong ito, ang nag-effort daw ng gusto ay si Mayor Li. Nagpasalamat si Yang Chao kay Li Yichen, you're welcome, tugon naman nito, after all sila raw ay magkaibigan. Napasabi naman si Mr. Jiang sa kanyang isip na ang background ng mga kaibigan ni Ranran ay napaka-impressive, nagsusuportahan pa ang mga ito sa isa't isa, tiyak na mas lalo pa rong magtatagumpay ang mga ito sa hinaharap. Habang ang Chen Fan naman na iyon ang agwat daw ay napakalayo, paano naman daw ito magugustuhan ni Ranran? Nakahanda na ang pagkain, Uncle Jiang, sambit ni Mengmeng. Nagtanong kung narinig na ba nito ang patungkol kay Master Chen. Master Chen, tugon ni Mr. Jiang, so narinig na rin daw pala nito ang patungkol sa taong iyon, at sinabi ni Mengmeng na ang lahat daw ng kanilang mga kaklase na kabilang sa upper circle ay narinig na ang patungkol kay Master Chen. Dinagdag naman ni Yang Chao na dati dito lang daw iyon tanyag sa Chuzhou, ngunit ngayon ay naging influential na rin daw ito maging sa Jiangbei. Idinagdag naman ni Ranran na sinasabi raw na ito ay isang god, kayang maglakad sa tubig, at nikaya pa nitong umiwas sa bala. Oo, dugtong naman ni Mengmeng, malamang higit pa raw ito sa mga masters na nasa TV. Indeed, sambit naman ni Mr. Jiang, ito raw ay ang hot topic ngayon. Ano sa tingin mo, Xiao Yan? Ako ba ang tinatanong mo, tugon ni Feifei? Oo, sambit naman ni Mr. Jiang, malamang marami rong alam ang ama nito patungkol sa bagay na ito. Sa kasalukuyan ng mga big men ng Jiangbei ay nirerespeto ng husto ang Master Chen na ito, pati na si Zhou Tianhao at Xu Ao. Yichen, kung sakaling ito raw ay makapasok sa Jinling University, mabibigyan niya raw ito ng posisyon sa lalong madaling panahon.
Salamat Uncle Jiang, tugon ni Yichen at idinagdag ng ngunit kumpara sa Jinling University, mas gusto niya rong pumunta sa China Sea. O tugon naman ni Mr. Jiang, ang National University ay natural lang na maging target, kung ganoon ay magsumikap daw ito. Oo Uncle, tugon ni Yichen, Dad, sigaw naman ni Ranran at napatingin kay Chen Fan. Siya nga pala, kaya naging ganito ang reaksyon ni Ranran. Ang ibig sabihin kasi ng pagbibigay ng posisyon ni Mr. Jiang kay Yichen sa China, gusto nitong mapang-asawa nito ang kanyang anak. At ang mas nagpapainis pa kay Ranran, ay dahil sa walang pake ang kanyang ama kay Chen Fan. Idinagdag ni Mr. Jiang na para naman sa mga young lady na narito, ang future achievements daw ng mga ito ay limitless. Salamat Uncle Jiang, sambit naman ni Xu Rongfei. Napatingin si Mr. Jiang kay Chen Fan, napahawak sa kanyang ilong, ngumisi at hindi na kumibo. Napangisi naman dito si Yichen, mukhang ni hindi raw nag-qualify si Chen Fan para sa review ni Mr. Jiang Haishan. Pagkatapos maghapunan ay nasa labas na silang lahat, at dito ay tinanong ng ating bida si Ranran kung hawak pa ba nito ang susi ng Villa, ibigay daw ito ni Ranran sa kanya. Oo, teka lang, tugon naman ni Ranran at kinuha na ito. Nagtaka naman dito si Mengmeng, nagtanong kung anong susi ng Villa. Bumalik na si Ranran, sinabi ni Aunt Tang na mukhang ang tinutukoy ni Chen Fan ay ang susi ng Top Villa. Pick Villa, patanong na sambit naman ni Yichen. Ito raw ba yung Villa of Clouds and Mountains? Sa pagkakaalam niya raw ito ay pag-aari ng Wei family. Paano naman daw ba ito napunta sa mga kamay ni Chen Fan? Iyon ay, sambit ni Aunt Tang, makikita ang reaksyon ni Mr. Jiang, at napapigil ng tawa ang dalawa. Sinabi ni Chen Fan na iyon ay ibinigay na ni Mr. Wei sa kanya, o ibinigay na pala sa'yo, sarkastikong tugon naman ni Yichen. Alright, kung ganun aalis na ako, sambit ni Chen Fan, ngunit napahinto siya nang biglang sinabi ni Mengmeng na ano raw ba kaya kung dalhin sila nito doon upang makita rin nila ang Villa. Makikita ang reaksyon ng iba, at tungkol dun, sambit ni Ranran, ayos lang naman sayo na pumunta kami doon, hindi ba dugtong naman ni Mengmeng. Sinabi ni Aunt Tang na nagbibiro lang si Mengmeng, Xiao Fan, lumalalim na ang gabi, umuwi na raw ito. Hehe, sambit ni Mengmeng sa kanyang isip, sinasabi niya na nga raw ba, base sa reaksyon ni Aunt Tang, tiyak na nagsisinungaling lang ang Chen Fan na ito. Ganun pa man, napamura ang lahat ng biglang bumaling si Chen Fan, Auntie, matagal niya na rong gustong dalhin ito doon, kaya kung ayos lang sa kanya pumunta daw sila doon ngayon din. Nainis naman dito si Ranran, sinigawan si Chen Fan na babaliw na raw ba ito, binigyan na raw ito ng kanyang ina ng tsansang makasibat, ngunit gusto pa rin itong magtanga-tangahan. At Chen Fan, sambit ni Xu Rongfei, ngunit agad na dumugtong si Yichen, tinanong si Chen Fan kung hindi ba nito alam kung kailan susugod at aatras, na sa ugly spot na raw tuloy ito ngayon, at nagtanong si Aunt Tang kung seryoso ba si Chen Fan. Aunt Tang talagang nag-take daw ito ng initiative na imbitahin sila, sambit ni Mengmeng, kung ganun sige, tugon ni Aunt Tang, let's go, dagdag naman ni Mengmeng. Tumingin si Ranran kay Chen Fan, ngunit yumuko lang ang ating bida, dinaanan si Yichen, at sinabi ni Mr. Jiang na tiyak na nagsisinungaling lang ang batang ito. Lumapit si Xu Rongfei kay Chen Fan at tinanong kung sigurado ba talaga ito. Oo, pangiting tugon naman ni Chen Fan, dadalhin niya raw sila doon upang makita nila ang kanyang bagong bahay. Napangiti naman dito si Xu Rongfei, at naalala ang sinabi ng kanyang ama na si Chen Fan ay isang mabuting tao. Hindi raw ba kaya na tama yung mga sinabi ng kanyang ama? Hindi raw ba kaya na mayroon pang ibang identity si Chen Fan, at tumungo na sila sa Yanwu Villa. Pagdating nila sa harap ng villa ay tinuya pa ni Mengmeng si Chen Fan. Hey Big Rich Chen Fan, buksan daw nito ang pinto at hayaang makita nila ang loob ng bahay. Forget it, sambit naman ni Ranran, may klase pa raw sila bukas ng umaga, umuwi na lang daw sila. Come on Mengmeng, sambit naman ni Yichen, nagbibiro lang daw si Chen Fan, hindi ito seryoso. Napangisi naman si Mr. Jiang at napasabi sa kanyang isip na ang Wei family ay isang elite. Hindi raw magiging posibleng ibibigay ng mga yon sa Chen Fan na ito ang napaka-luxurious na bahay na ito. Nang biglang bumukas ang pinto at lumabas ang isang babae, nagulat sa kanyang nadatnan sa labas, "Uy Mr. Chen, bumalik ka na pala," bungad niya. "Uy Auntie Liu," tugon naman ni Chen Fan.
Sinabi ni Miss Liu na pagkabalik nito gusto raw itong ma-meet agad ni Wei Ye. Yes sure, tugon naman ni Chen Fan, tatawagan niya raw ito. Makikita ang reaksyon ng mga mapanghusga, hinila ni Chen Fan si Shu Rongfei. Nagsabing si Auntie Liu raw ay isang nani at mayroon itong sariling susi sa bahay. Sige, pumasok na raw sila sa loob nang makita nila ang kanyang bagong bahay. Inaya ni Chen Fan ang kanyang aunt Tang na pumasok, ngunit nakapako pa rin ito sa hindi makapaniwalang estado. Napasabi si Yang Chao na ang bahay na ito ay pag-aari ng Wei family. Paano ito naging posible? Si Chen Fan ay isa lamang ordinaryong tao dito sa kanilang distrito. Mr. Fan Chen Fan, sambit naman ni Aunt Tang, talaga raw bang sa kanya ang bahay na ito raw ay napaka-luxurious. Napasabi naman si Yi Chen sa kanyang isip na nabanggit ng nani na yun kanina na inutusan siya ni Wei Ye. Mukhang na-underestimate niya raw si Chen Fan, ito ay ang kanyang kalaban, ang kanyang karibal kay Ranran, hindi siya maaaring magpatalo. Nababaliw na ang mundo, sambit naman ni Mr. Jiang. At mas nainis pa siya ng patuksong sinabi ni Chen Fan na pakiusap pumasok na ito at maupo. Kamusta na raw ba ang kanyang bagong bahay? Hindi na masama, hindi raw ba? Ahehe, pagod na ako, sambit naman ni Mengmeng, kailangan niya na raw umalis. Ako rin, dagdag naman ni Yang Chao, iiwanan niya na raw ito, at hinila naman ni Mr. Jiang si Aunt Tang upang umuwi. Brother Chen, ito ay great, saad naman ni Shu Rongfei, bumaling si Ranran, syempre kailangan niya na rin dong umalis. Sa daan pauwi ay nagbahagi ng perspective si Mengmeng, hindi raw ba kaya na pinahiram lang saglit ni Ziqing kay Chen Fan ang villa, baka ganoon nga, tugon ni Yang Chao, at hindi umimik ang tatlo. Napasabi naman si Aunt Tang sa kanyang isip na nagsasabi raw pala talaga ng totoo si Chen Fan, mukhang hindi raw pala ito marunong magsinungaling. Tumingin siya kay Ranran, ito raw ay stupid, nasa kamay na raw pala nito ang susi, ngunit hindi niya man lang ito sinubukang gamitin. Napatanong naman si Ranran sa kanyang isip kung ano ba ang dapat niyang maramdaman ngayon. Magugulat daw ba siya, matutuwa, malilito, magsisisi? Ang status ni Li Yichen ay napakahusay, gusto ng kanyang ama na i-match ito sa kanya, kaya natural lang daw na dito siya sumama. Ganun pa man, bakit daw ba mayroon pang extra na Chen Fan? Sa balcony naman ay napatingala si Chen Fan, inilabas ang isang magic item, bumigkas ng magic spell, at lumabas ang kaluluwa ng Yin Snake. Napasabing pinatay niya ang Yin Snake na ito at tinrap ang kaluluwa nito sa Chalcedony para lang sa sandaling ito. Ito ay ang magiging soul array ng kanyang Yanwu array. Ito raw ay mukhang dragon na napapalibutan ng mga hamog. Tatawagan niya raw itong White Dragon, na siyang naging dahilan ng pag-atungal nito. Nag-meditate si Chen Fan, although ang White Dragon daw na ito ay ang kaluluwa ng Yin Snake, kung eko-combine niya ito sa spirit energy ng Yanwu Mountain, at kung mai-improve niya pa ang array na ito sa hinaharap, tiyak na ito raw ay magiging isang spirit beast. Sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga tunay na katawan, sa muli ito ay iiral. Magdamag na nag-cultivate si Chen Fan at pagsapit ng umaga, makikitang ang mga big boss ay nasa labas ng villa. Nang biglang may narinig silang boses na nagsasabing pumasok, at siya ring ipinagtaka ng mga ito. Tinanong ni Zhou Tianhao si Third Master Wei kung narinig ba nito ang boses na yon, o ikaw rin pala, tugon naman ni Third Master Wei, tila ito raw ay nangungusap sa kanilang utak. Nang biglang sumigaw si Chen Fan at nagpakilala, itigil na raw nila ang nonsense at umakyat sa third floor. Nagulat naman dito si Third Master Wei, Master Chen, nakakagamit daw pala ito ng telepathy. Ito raw ay ang ability ng Buddha at Sakyamuni sa mythology. Pumasok na sila, at sa loob ay nakaramdam sila ng matinding comfort. Sinabi ni Third Master Wei na ang array ni Master Chen ay higit na nakahihigit kumpara sa kanyang magic equipment, at sinabi naman ni Boss Kalbo na nakakaramdam daw siya ng lamig sa kanyang sugat. Makikitang nagpapatuloy pa rin si Chen Fan sa pagmi-meditate, tumungo ang mga boss sa kanya at nagbigay galang. Sinabi ni Zhou Tianhao na kung kasama nila si Master Chen, hindi raw sila makakaramdam ng takot sa bastard na si Tang Yuanxing. Tang Yuanxing, patanong na tugon naman ni Chen Fan, sinabi ni Zhou Tianhao na ito ay isang strong power ng Jinling, ngunit ang lahat ng mga taga Jiangbei ay binoycott ito, gusto nitong mag-take part sa Jiangbei, ngunit tinanggihan nila ito.
Ano hindi nyo siya mag-alaw sambit ni Chen Fan ang Tang Yuanxing daw ba na iyon ay napakalakas? Sumagot si Zhou Tianhao na kung ang lahat ay magiging united, bakit naman daw sila matatakot sa Tang Yuanxing na iyon? Idinagdag ni Third Master Wei na talagang ang taong iyon ay napakalakas. Ang Tang family ay mayroong maraming connection sa Jinling, ang pundasyon ng mga ito ay napakalakas, ito raw ay isang napakalaking family sa buong Jiangnan. Idinagdag ni Zhou Tianhao na si Tang Yuanxing at ang ama nito ay parehong master na nasa peak na ng inner strength, ang mga iyon ay pangalawa sa walang sinuman sa buong Jiangnan province. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang pera, power, at background ay huwad, ang lubos na kapangyarihan ay ang tanging katotohanan. Oo nga tama yun sambit naman ni Third Master Wei marahil si Tang Yuanxing daw ay makapangyarihan, ngunit kasama naman nila si Master Chen. Tama-tama kasama natin si Master Chen dagdag pa ni Zhou Tianhao sino raw ba ang may pake kay Tang Yuanxing, kayang-kaya raw itong patayin ni Master Chen sa isang move lang. Nagtanong si Chen Fan kung ano ang kailangan ng mga ito sa kanya, Master Chen tugon naman ni Third Master Wei ito raw ay gustong makita ng lahat ng mga boss ng Jiangbei. Pumayag naman agad dito si Chen Fan, wonderful sambit ni Zhou Tianhao ang Jiangbei raw ay dati pang tila mga ligaw na buhangin, kailangan nila ng isang individual na titindig at hahawak sa kabuuan ng Jiangbei. Oo dagdag naman ni Third Master Wei at napasabi sa kanyang isip na nilolook down siya ng kanyang ama at inaakalang siya ay walang silbi, ganun pa man kakilala niya raw si Master Chen. Napasabi naman si Zhou Tianhao sa kanyang isip na kung si Master Chen daw ang magiging boss na hahawak sa buong Jiangbei, then tiyak na siya ang magiging pinakaangkop na spokesman, at ang siyang magiging pangalawa sa buong Jiangbei. Nagpalitan sila ng mga opinyon, kailangang gumawa tayo ng organisasyon sambit ng isa, sinabi ng isa na kailangang mag-build din sila ng clubhouse kung saan sila magkikita-kita, at patuloy na nagbigay ng mga suwestyon ng iba pa. Sambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip gusto lang daw ng mga itong gawing simple ang lahat. Ang mga boss ng Jiangbei ay natatakot sa kanyang kapangyarihan, ganun pa man ang mga ito ay hindi pa nahikayat ng tuluyan, ano naman. Ang kapangyarihan ay nasa kanyang mga kamay, ang sino mang hindi kumbinsido, papatayin niya ang mga ito. Alright sambit niya pumunta sila sa salas, uminom sila ng tig-isang tasa doon bago umalis. Sa sala ay nagbuhos ng tubig si Chen Fan sa tasa, napatanong si Third Master Wei kung ano ang ibig sabihin nito, hindi ko alam tugon naman ni Zhou Tianhao. Sinabi ni Master Guo na nauuhaw siya kaya siya na ang unang iinom, napasandal, ang pakiramdam daw na ito raw ay isang napaka-strange na likido, anong uri daw ba ng tubig ito? Uminom na rin ang iba pa, napatanong si Master Guo kung bakit pakiramdam niya ay isang elixir ang nainom niya, napakagaan na raw ng kanyang buong katawan ngayon. Sinabi ni Zhou Tianhao na nawala na rin daw ang sakit ng kanyang katawan, sinabi ni Third Master Wei na ito ay matamis at malamig, ito raw ay higit pa sa top na spring water na nainom niya na noon. Pagpasok nito sa kanyang sikmura ito ay nagiging maligamgam, at ang kanyang katawan ay napupuno ng enerhiya. Teka lang Master Chen ano raw ba ito? Ito raw ba ay magic water? Well tugon naman ni Chen Fan maaari mo raw yung sabihin sa ilang tiyak na level. Master Chen sabat ni Zhou Tianhao maaari daw ba siyang uminom pa? Sure tugon ni Chen Fan kailangan din dong uminom pa ni Master Guo. Ang mga sugat nito mula sa challenge competition ay hindi pa rin gumagaling. Yes Master Guo mauna ka na sambit naman ni Zhou Tianhao sabay buhos. Nagpasalamat si Master Guo, napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na mayroon parong maraming ganitong tubig, hanggat umiiral ang spirit condensing formation, ang tubig na ito ay maaaring maproduce ng maramihan. Master Chen sambit naman ni Third Master Wei ang magic water daw ba na ito ay maaaring maproduce araw-araw, gaano raw ba karaming ganito ang maaaring maproduce? Sumagot si Chen Fan na kaya niyang mag-provide ng 20 bote araw-araw, sinabi ni Third Master Wei na ang isang bote ay 5 litro, ang 20 bote ay 100 litro, ibig sabihin mayroong 400 tasa bawat araw. Mr. Chen maaari daw nila itong ibenta, at nagtanong kung mayroon bang kakayahang magpagaling ng mga sakit ang tubig na ito. Sumagot si Chen Fan na ang tubig na ito ay ibinabad sa spirit energy ng vilya na ito. Kaya ang sino mang uminom sa tubig na ito sa loob ng mahabang panahon,
ang kanilang katawan ay magiging napakalusog at hindi magkakaroon ng sakit at bukod pa dun, ang kanilang buhay ay mas mapapahaba rin. Nagtanong si Zhou Tianhao kung gaano ba katagal maaaring ma-preserve ang tubig na ito. Magandang tanong, tugon naman ni Chen Fan, maaari daw itong ma-preserve dito sa villa sa loob ng mahabang panahon, ganun pa man kapag ito ay inilabas, mawawala na ang epekto nito sa loob lang ng hindi aabot sa kalahating araw. Well, tugon naman ni Zhou Tianhao, mayroon pa raw bang ibang paraan? Naglabas ng bote si Chen Fan at nagsabing kapag ito ay inilagay sa jade bottle, ang effectiveness nito ay mapoprolong ng 1 linggo. 1 linggo, iyon ay sapat na sambit ni Third Master Wei. Master Chen, sabat naman ni Master Guo. Wala raw ba itong balak na ibenta ang tubig na ito? Maaari daw itong maibenta sa libo-libong halaga. Idinagdag ni Third Master Wei na tiyak na hindi na raw mag-iisip pa ang iba kahit na ibenta nila ito sa halagang 100,000 bawat bote, kapag nagkaganon maaari daw silang kumita ng milyon bawat araw. Nagtanong naman si Zhou Tianhao kung mayroon bang bibili nito sa ganito kalaking halaga. Sumagot si Third Master Wei na the more na mas mayaman ang isang individual, the more na mas gusto nitong magkaroon ng mahabang buhay. Kaya kahit na ibenta pa nila ito ng 1 milyon bawat bote, tiyak na marami pa rin dong bibili nito. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang mga sinabi ni Third Master Wei ay tama. Ang rason kung bakit niya ibinenta sa Zing family ang Vital Essence Pill, ay nasa ganitong train of thought din. Well, speaking of Zing family, mukhang buo na raw ang isip ng mga itong hindi magbayad ng utang, kailangan niyang makahanap ng oportunidad na makapunta sa Gang Island upang maningil. Master Chen, sambit naman ni Third Master Wei, nagtataka raw siya kung paano ito binabalak na ibenta. Ibenta pa, tanong na tugon naman ni Chen Fan, sino ang nagsabing ibebenta niya ito, hindi niya raw ito ibebenta. Mr. Chen, giit naman ni Third Master Wei kung ibibigay daw nito sa kanya ang magic water na ito, papatungan niya lang ito ng 10%, wala na itong kailangan pang gawin, siya na ang bahala sa lahat. Hindi mariing tugon naman ni Chen Fan, ang ibig niyang sabihin hindi niya ito ibibigay kay Third Master Wei, siya mismo ang magbebenta sa mga ito ng personal. Aalok niya ito sa mga boss ng Jiangbei, dun sa mga kumbinsido. Ang spiritual water na ito ay ang kanyang susi sa pamamahala sa kapangyarihan ng Jiangbei. Si Third Master Wei daw ay ang kanyang itatalaga sa pag-renovate sa kapangyarihan ng Jiangbei gamit ang kalahati ng mga magic water, ganun pa man kung hindi niya ito magagawa, ibibigay niya ito sa iba. Oo, tugon ni Third Master Wei, napawaw naman dito ang iba. Kinongratulate si Third Master Wei sa umano'y pagtamo nito sa napakagandang oportunidad na ito, ganun pa man mapapansin na hindi umimik si Third Master Wei. Sa labas ay nagtanong si Zhou Tianhao kung ano ang problema, sumagot si Third Master Wei na mayroong mali, ito raw ay napakabilis. Anong napakabilis? Pagtataka naman ni Zhou Tianhao, sumagot si Third Master Wei na si Master Chen ay medyo napaka-anxious. Maliban na lang kung mayroon itong dinidil na iba sa nagdaang 6 na buwan, sa loob ng 5 taon ay maaari nilang dahan-dahan na ma-aggregate ang kabuuan ng Jiangbei, kaya bakit daw ba napaka-anxious nito? Sino raw ba kaya ito? Mayroon daw bang individual na karapat-dapat nitong pag-ipunan ng lakas upang labanan? Idinagdag naman ni Zhou Tianhao na hindi raw ba kaya na yung taong iyon, ang pinakamayamang tao sa buong Jiangbei. Sa loob naman ng villa ay sinabi ni Chen Fan na ang magic water ay isa lamang idea na ibinabato niya ng random, ito ay sapat na upang mabulabog ang buong Jiangbei, ganun pa man mayroon pa siyang ibang mga chips na maaari niyang paglaruan. Shen Junwen, sa kanyang nakaraang buhay, inihulog siya nito sa tuktok at isinubsob sa nakapanghihilakbot na kalagayan, wala siyang ibang magawa kundi ang tingalain ito. Inihulog niya ang bote at idinagdag na sa timeline na ito, ipapatikim niya rito ang lasa at pakiramdam ng pagkawala ng lahat ng bagay na mayroon ka, magsisimula siya sa Shen family nito. Makalipas ang 1 linggo, pagsapit ng linggo, ay makikitang tumungo ang tatlo sa isang party. Napasabi si Mengmeng na napakaraming mga boss at mga mayayamang tao ng Jiangbei ang narito. Mas maraming tao pa raw ang dumalo rito kumpara doon sa Dongjiang at Jinling. Ranran na underestimate daw nila ang influence nito, at idinagdag ni Ranran na ang Master Chen na ito ay talagang napaka-amazing, natatakot daw siya na ito ay ang uupo sa posisyon na first person in Jiangbei.
Sa wakas dumating na kayo, bungad naman niyang Chow. Bilasan na raw nilang pumasok, hindi raw madali na humingi ng number sa kanyang ama. Anong ibig mong sabihin? Tugon naman ni Mengmeng, ang living room daw nito ay kayang mag-contain ng mahigit sa 1,000 katao. God, sambit naman niyang Chow, ito raw ay hindi nagmamasid. Sa threshold pa lang daw ni Third Master Wei, itiyak na mayroon ng mahigit sa 100 milyong mga high status na taong dadalo. Pumasok na sila sa loob, at nagtsaa. Ran, sambit ni Mengmeng, si Wei Ziping at Yi Chen ay pupunta rin daw dito. Ano Wei Ziping? Gulat na sambit naman ni Ran, yung evil boy ng Wei family ay bumalik na, at sinabi naman ni Mengmeng na ang lahat daw ng mga top boys ng Jiangbei ay pumunta rito maliban kay Shen Junwen nang biglang dumating si Chen Fan. What a great activity, sambit niya. Pumasok siya sa loob, nag-abot ng card sa guard, at napasabi sa kanyang isip na natatakot daw siyang inilabas na ni Third Master Wei ang patungkol sa spiritual water nang bigla siyang tinawag ni Shu Rongfei. Uy Fei, sambit naman ni Chen Fan sabay kaway, nang bigla siyang nakarinig ng boses na nagtatanong kung siya ba ang tinatawag na Chen Fan. Hey, mukhang ito raw ay napaka-common. Sino ka? Tanong ni Chen Fan. Ano, hindi mo ako kilala? Ako si Wei Ziping, sambit nito. Ang kanyang grandfather ay si Wei Fu, ang kanyang ama ay si Wei Third at ang kanyang pinsan ay si Ziqing. Naiintindihan daw ba nito? Lord Wei, sambit naman ni Yi Chen, kakalipat lang daw nito sa Chuzhou. Ito ay nagmula sa Shishui County. Shishui County? Patanong na tugon naman ni Wei Ziping, mayroon din dong taong nagngangalang Wu Zhongji ang pumunta rito sa Jiangbei ilang araw na ang nakararaan, sinampal niya raw ito. Hindi nito tiningnan kung sino ang kanyang kinakaharap, nang ahas itong harapin siya. Ha, ganoon ba? Tugon naman ni Chen Fan, si Wu Zhongji daw ay isa sa kanyang mga kababata, at nang ahas pa raw pala talaga itong kalabanan iyon. Wei Ziping, sabat naman ni Shu Rongfei, kung magsasalita pa raw ito ng mga ganoong bagay, magagalit na raw siya. Fine, tugon naman ni Wei Ziping at napasabi sa kanyang isip na ito ay ang anak na babae ni Shu Ao. Para sa kapakanan nito makikitungo na lang daw siya, ngunit pagkatapos niyang ma-meet si Master Chen, sino pa raw ba ang may pake sa Shu Ao na yon? Idinagdag ni Wei Ziping na narinig niya rong ipinahiram ng kanyang pinsan na si Ziqing kay Chen Fan ang hilltop villa. Sa tingin niya ipinakiusap ito ni Ziqing sa kanilang grandfather. Hindi raw siya makapaniwala na ibinigay ito ni Ziqing sa taong labas sa kanilang family. Ito raw ay since ito raw ay pinapahalagahan ng kanyang kapamilya, hindi niya raw ito sasaktan. Ngunit still, nagtataka pa rin daw siya kung papaano nakumbinsi ni Ziqing ang kanilang grandpa. Ganun pa man, sumagot lang si Chen Fan na kahit na ang ama nito ay hindi nagsasalita sa kanya ng ganito. Saan daw ba nito nakuha ang lakas ng loob na ito na siya namang ikinabigla ng dalawa? Chen Fan, pasigaw na sambit ni Mengmeng sa kanyang isip. Ang kaharap daw nito ngayon ay ang most evil boy ng Jiangbei na si Wei Ziping. Napasabi si Ran sa kanyang isip na hindi raw ba nito kayang itikom ang kanyang madamong bunganga? Really, sambit naman ni Yi Chen sa kanyang isip. Hanggat interested lang daw si Wei Ziping kay Chen Fan, ang outcome ay magiging napaka-interesting. Makikita ang pagkainis ni Wei Ziping, nang ahas na magsalita ng ganito. Patanong na sambit niya, hindi naman daw siguro nito iniisip na hindi niya ito sasaktan dahil lang sa poprotektahan ito ni Ziqing, hindi raw ba? O talaga? Tugon naman ni Chen Fan, sige, gawin daw nito. Mas lalong nagliyab si Wei Ziping, lumalabas na ang pag-alis niya raw pala sa Chuzhou sa loob ng 1 taon, mayroon ng mga taong dumating na hindi nakakaalam kung gaano siya katindi. Chen Fan, sambit naman ni Yi Chen, bakit hindi raw nito nirerespeto si Lord Wei? Idinagdag ni Ran na ito raw ay humingi ng tawad, kahit na close pa nito si Ziqing, hindi niya ito pinsan. Boy, dagdag naman ni Wei Ziping, bibigyan niya raw ito ng chance. Kapag humingi ito ng tawad sa kanya ngayon mismo, patatawarin niya raw ito. Ganun pa man, sumagot lang si Chen Fan na bibigyan niya rin daw ito ng chance, kapag lumuhad ito sa harap niya at humingi ng tawad, hindi niya puputulan ang binti nito. Brother Chen Fan, sambit naman ni Shu Rongfei, bakit napakatigas daw ng ulo nito? Dapat wag daw itong magpakatibay ng ganito. Napuno na si Wei Ziping susugurin si Chen Fan. Ngunit pinigilan siya ni Yi Chen kapag nagsanhi raw ito ng away dito, tiyak na ma-upset ang ama nito. Nang biglang nagring ang phone ni Chen Fan,
Sinagot niya ito, boy saad naman ni Wei Ziping talagang ito raw ay nang ahas na sumagot ng tawag habang tini-threaten niya ito, sabihin daw nito sana sa phone na maghanda na silang ilibing ito. Ngunit iniabot lang ni Chen Fan ang phone kay Wei Ziping at nagsabing ito ay ang kanyang ama. Anong pinagsasasabi mo? Pasigaw na tanong naman ni Wei Ziping, ang lakas naman daw ng loob nitong magsalita ng nonsense. Napatingin sa mga tao. Ang mga boss daw ay paparating na. Master Chen, saan daw ba rito si Master Chen? Boy sambit niya kay Chen Fan mamaya niya na lang daw ito bubugbugin pagkatapos ng meeting. Umalis na si Wei Ziping tumingin si Yi Chen kay Chen Fan, sarkastikong isinaad na mukhang naghahanap daw ito ng blessings para sa kanyang sarili. Lumapit naman agad ang dalawa kay Chen Fan, sinabi ni Ranran na ito ay napaka-imposing mayroon daw bang susuporta sa kanya rito sa Jiangbei. Sino yung tumawag? Tanong ni Shu Rongfei. Bakit sinabi nitong iyon ay ama ni Wei Ziping? Talagang si Wei Third yun, tugon naman ni Chen Fan. Nainis naman si Ranran nang marinig ito, sumigaw na magpahanggang ngayon nagsisinungaling pa rin ito. Tumawa naman si Shu Rongfei sabay hampas-hampas sa balikat ni Chen Fan, napakahusay daw ng poker face nito. Lumapit si Meng Meng at sinabihan si Chen Fan na kailangang mag-isip na raw ito ng paraan kung papaano niya haharapin ang galit ni Wei Ziping. At bakit naman tugon ni Chen Fan, si Wei Ziping daw ang dapat na maghanap ng paraan kung papaano nito endure ang kanyang galit. Naupo na ang mga boss, sa ibang dako ay sinabi ni Yi Chen kay Wei Ziping na dahil sa blessings nito, siya ay nagkaroon ng magandang posisyon at idinagdag sa kanyang isip na ang Master Chen na iyon ay mayroong napakalaking influence. Ang lahat daw ng mga narito ay mga napakahalagang mga tao. Sinabi naman ni Wei Ziping na kung hindi lang dahil sa meeting na ito kanina niya pa raw pinabagsak ng paulit-ulit ang Chen Fan na iyon. Nasaan si Master Chen? Brother Wei, tanong ni Yi Chen. Hasambit naman ni Wei Ziping, sinabi raw sa kanya ng kanyang ama na i-introduce siya nito kay Master Chen at kapag ka nangyari yun, dadalhin niya raw silang lahat doon. Sa ibang mesa naman ay napatanong si Meng Meng kung hindi pa ba dumarating si Master Chen, at napatanong naman si Shu Rongfei kung sino raw ba talaga ang Master Chen na ito. Pumunta na sa stage si Third Master Wei, umubo, at nagsimulang magsalita. Alam niya raw na ang bawat boss na narito ay nagmula sa iba't ibang dako, ngunit hindi raw ba't narito lang sila upang makinig sa kanyang nonsense. Nagpatuloy siya sa kanyang opening speech at ilang sandali pa ay sinabi niyang i-welcome nila si Master Chen para sa message nito. Nasaan si Master Chen? Sino si Master Chen? Sambit naman ni Meng Meng, napaka-excited niya na raw, titingnan daw nila kung sino ang Master Chen na ito. Narinig niya rong si Master Chen ay wala pang 20 taong gulang, malamang ito raw ay napakagwapo. I bet, dagdag naman ni Ranran, nang biglang tumayo si Chen Fan, nagsabing siya ay si Master Chen. Saan ka pupunta? Pasigaw na tanong naman ni Ranran, ang tinawag daw ay Master Chen hindi Chen Fan. Ngunit hindi ito pinansin ni Chen Fan, dumiretso lang sa kanyang paglalakad. Hey Chen Fan, anong ginagawa mo? Sigaw pa ni Ranran. Brother Chen, sigaw rin ni Shu Rongfei. Chen Fan, nababaliw ka na? Sigaw uli ni Ranran. Chen Fan, sambit naman ni Yi Chen sa kanyang isip, ang mga naroon daw sa stage ay mga boss hindi si Wei Ziping, at ang lahat ng ito ay nakapatay na ng tao. Iyon ba yung lalaki na naghahanap ng kamatayan? Tanong naman ni Wei Ziping, sa tingin daw ba talaga nito ito ay isang okasyon na maaari niyang mamak ng ganun-ganun lang. Hinarang ng mga guards si Chen Fan. Nang biglang binati si Chen Fan ng isang boss, Master Chen, sambit nito, tumayo na rin ang iba pang mga boss at sabay-sabay na tinawag na Master Chen si Chen Fan, at siyang labis na ikinagulat ng dalawa. Hindi ito maaari, sambit ni Wei Ziping, dagdag niya pa, at tumayo na rin si Mr. Wei Changgeng, Mr. Shu Ao, at Boss Kalbo. Hindi naman makapaniwala si Ranran dito, ano talaga raw bang si Chen Fan ay si Master Chen? Ganoon din ang nasambit ni Meng Meng, at pasigaw na sinabi ni Shu Rongfei na si Chen Fan ay si Master Chen. Ang isang pagkatao nito ay isang high school student na mayroong ordinary background, ordinary look, capabilities at fighting prowess, habang ang isa naman nitong katauhan ay isang boss na ino-overlook ang lahat ng mga boss ng Jiangbei. Paano ito naging posible? Sambit ni Wei Ziping, namamalik mata lang daw ba siya? Napatiklop ng kamao si Yi Chen. Napasabi sa kanyang isip na itinago raw pala nito ang kanyang tunay na pagkatao,
ang akala niya ito ay isang ordinaryong tao lang, ang kanyang family, ang kanyang mga paraan, napakalayo sa likuran, para bagang ang nakikita niya lang sa daan ay puro alikabok dahil sa mga riders na nasa unahan ni hindi man lang daw siya makalapit ng kahit na kaunti rito. Talo na raw siya. Sinabi ni Chen Fan na wala siyang ganoon karaming sasabihin, ang lahat ng mga issues na maaaring darating sa Jiangbei, ang lahat ng ito ay ipapaubayan niya na kay Zhou Tianhao at Wei III. Lumapit ang ilang mga boss kay Chen Fan, Master Chen matagal-tagal na raw nila itong hindi nakikita. Sinabi ng isa na magbubukas na ang kanyang bagong hotel pumunta daw ito doon, ikinagagalak kung makita ka na sa wakas Master Chen dagdag pa ng isa. Bumaba na sa stage si Chen Fan, tumungo sa mesa ni na Wei Ziping, at nagsabing talagang ang ama nito ang tumawag kanina. Dumiretso na si Chen Fan, hinampas ni Wei Ziping ang mesa, Dad Brother Chen sambit ni Shu Rongfei, Fei tugon naman ni Mr. Shu Ao. Fei may mahalaga muna akong sasabihin sa iyong ama saad ni Chen Fan, ang tugon naman ni Shu Rongfei. Mababakas naman ang pag-aalala ni Third Master Wei sa likod, mukhang na-offend daw ng kanyang anak si Chen Fan. Ang anak na babae ni Shu Ao ay napaka-close kay Master Chen, natatakot daw siyang ang kanyang posisyon sa puso ni Master Chen ay mapapalitan ni Shu Ao. Tinitigan ni Chen Fan ang speechless na si Ranran, nagsabing sinabi niya na wrong siya ay si Master Chen ngunit hindi ito naniwala. Ano raw ba kaya ngayon naniniwala na raw ba ito? At mula doon ay lumipat ang eksena sa isang silid kung saan naroroon ang ilang mga boss, at sinamahan ni Mr. Lin si Wei Ziping sa utos ni Third Master Wei. Lumapit si Wei Ziping sa kanyang ama, bastard sigaw ni Third Master Wei ang pangahas naman daw nitong i-offend si Master Chen lumapit pa raw ito rito. Sinampal si Wei Ziping, at makikita ang kanyang reaksyon. Yumuko ang dalawa sa nakatalikod na si Chen Fan, Master Chen sambit ni Third Master Wei kasalanan niya raw ito hindi niya naturuan ng maayos ang kanyang anak humihingi siya ng tawad, Master Chen patawad kasalanan ko ang lahat sambit naman ni Wei Ziping. Ganun pa man hindi kumibo ang ating bida, nagtanong si Wei Ziping kung bakit hindi ito nagsasalita, lumingon si Chen Fan, hayaan daw siya nitong magtanong. Naaalala pa raw ba nito ang sinabi niya kanina? Ang tanong naman ni Wei Ziping humingi na siya ng tawad ano pa raw ba ang kailangan nito, at idinugtong ni Chen Fan na sinabi niya raw kanina na kapag ito ay lumuhod sa harap niya at humingi ng tawad, hindi niya puputulan ang mga binti nito. Ano naaalala na raw ba nito? Hindi raw nito ginawa ang sinabi niya. Ikaw sigaw naman ni Wei Ziping, tinawag ang kanyang ama. Master Chen sambit ni Third Master Wei ang kanyang anak ay walang sense pakiusap patawarin niya raw ito, kahit na sa pagkakataong ito lang. Ngunit sumigaw lang si Chen Fan na siya na si Chen Baixuan ay hindi nagsisinungaling. Ano nakikiusap daw ba itong wasakin niya ang kanyang pangako? Well tugon ni Third Master Wei sabay yuko. Napasabi sa kanyang isip na ang Master Chen na ito ay hindi tulad ng Chen Fan na kilala niya na. Napatingin si Wei Ziping sa kanyang ama at napatanong sa kanyang isip kung hindi ba siya matutulungan nito. Huy boy na may apelyidong Chen sigaw niya, ito raw ay isa lang mooch na binabalak na i-develop ng Wei family. Sino raw ba ito kung wala sila? Tumigil ka sigaw naman ni Third Master Wei. Ganun pa man ang astang ito ay ang siyang nag-trigger upang mag-cast ng ice magic si Chen Fan. Inislash patungo sa binti ni Wei Ziping, na siyang naging dahilan upang mapagulong ito sa sahig sa sakit. Zipong sigaw ni Third Master Wei, Master Chen, sinabi ni Chen Fan na nakatanggap siya ng favor mula kay Third Master Wei kaya isang binti lang ni Wei Ziping ang binasag niya. Ano ito raw ba ay grateful? Oo grateful ako tugon naman ni Third Master Wei, at bumaling si Chen Fan sa bintana. Inilabas ng isang guard si Wei Ziping, napatitig si Third Master Wei kay Chen Fan, at napasabi sa kanyang isip na natatakot daw siyang wala nang makakapigil pa sa taong ito sa Jiangbei sa hinaharap. Master Chen sambit naman ni Boss Kalbo ang magic water daw nito ay napaka-amazing, ipinasuri niya na raw ito, at base sa report ang bagay daw na iyon ay walang pinagkaiba sa spring water. Napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na ang spirit energy ay intangible. Paano naman daw nangyaring ini-expect nitong kaya iyong ma-examine ng modern technology? Mr. Chen sambit naman ni Mr. Shu Ao, gaano raw ba karaming magic water ang maaari nitong ma-provide araw-araw? Ngunit sinabi lang ni Chen Fan kay Third Master Wei na sabihin nito ang patungkol dito kay Mr. Shu Ao.
Ipinaliwanag ni Third Master Wei kay Mr. Shuao ang patungkol dito, at idinagdag na ang extra ay mapupunta sa kanila. Ganun pa man ito raw ay hindi libre, kailangan daw nilang mag-trade, well i-discuss na lang daw nila ng dahan-dahan ang patungkol sa detalye. Master Chen sambit ni Mr. Shuao makalipas ang ilang sandali, ang lahat daw ng mga city leaders ng Jiangbei ay pumunta maliban kay Old Man Wu ng Jiangzhou. Old Man Wu patanong na saad naman ni Chen Fan so mayroon daw palang mga tao ritong nabibilang kay Tang Yuanxing ng Jinling, sinabi ni Boss Kalbo na nagtatrabaho ito sa kanila habang tumutulong sa iba ng pasekreto, naniniwala daw ba talaga ito na gaya pa rin ng dati ang Jiangbei. Sinabi ni Chen Fan na siya na ang bahala doon, at makikita naman ang tuwa ng ibang mga boss. Pagsapit ng gabi, sa residence ng Jiang family, ay tinanong ni Aunt Tang si Ranran kung ano ang problema. Sumagot si Ranran na wala. Ranran sabat naman ni Mr. Jiang pumunta raw ba ito sa Tiansheng Conference? Ano ang Chen Fan na naman daw ba na yun ang nagpagalit sa kanya? Sa tingin niya raw walang pake ang taong iyon sa iba? Si Li Yichen daw ang mas bagay kay Ranran na siya namang ikinainis ni Aunt Tang. Anong sinabi mo sambit niya? Si Xiao Fan daw ay walang ginawang masama kay Ranran. Mom Dad saad ni Ranran, maaari daw ba talagang mayroong isang individual sa mundo na mas higit na nakahihigit sa iba ngunit hindi nito ipinapakita? Anong ibig mong sabihin tanong ni Mr. Jiang? Well dugtong ni Ranran, paano raw ba kung ang iyong kaibigan na inaakala mong isang normal na tao ay bigla na lang naging napaka-amazing para sa'yo ngunit hindi mo maari kung bakit? Sumagot si Mr. Jiang na ang sinabi nito ay napaka-rare, ngunit ito raw ay hindi imposible kung ito ay inangat ng mga honorable na tao. Honorable na tao patanong na tugon naman ni Ranran, kung ito ba ay may kukumpara kay Shen Ronghua anong uri daw ba ng level iyon, maaari daw ba iyong gawin ng Wei family? Ang Wei family patanong na saad naman ni Mr. Jiang ang mga iyon daw ay hindi qualified, Ranran mukhang nilo-lockdown daw nito ang pinakamayaman na Shen family. Umakyat na si Ranran, at napatanong naman si Aunt Tang kung ano ang nangyayari. Chen Fan Master Chen paulit-ulit na sambit ni Ranran sa kanyang silid, paano yun naging posible iyon daw ay napaka-unreasonable, hindi siya makatulog, kaya bumangon siya at tumungo sa villa ni Chen Fan. Pumasok siya sa loob, nagtaka kung bakit hindi nakalock ang villa, at nadatnan niya si Chen Fan na nakahiga sa isang silya. Nagtanong si Ranran na alam na raw ba nito na pupunta siya, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung bakit hinahanap siya nito. Hindi ako naniniwala paulit-ulit na sigaw naman ni Ranran, hindi raw siya naniniwalang ito ay si Master Chen. At bakit naman hindi ka naniniwala tanong ni Chen Fan, at sumagot si Ranran na dahil sa kanyang senses. Kahit na sinasabi pa raw ng lahat na ito ay si Master Chen, siya raw ay hindi naniniwala. Niwala nga raw itong anumang uri ng support na magiging rason kung bakit ito ay amazing. Humikab si Chen Fan at idinagdag ni Ranran na mukha lang daw itong low-key in character, ngunit in actuality ay mapagmataas at mapangmata na ini-ignore nito ang iba at nangangahas na magpaka out of tune sa social. Ang political ability nito ay halos zero, ito ay hindi equal ni Yichen, mas lalo doon sa mga elites na nasa business. Ito pa raw ay walang character, walang family background, walang ability, walang communication ability, at higit sa lahat walang knowledge. Isinigaw ni Ranran na ito raw ay walang anumang kahit na isang ability, kaya paano naman daw ito magiging si Master Chen? Bumangon si Chen Fan, tumungo sa balcony, mapapansin na sumikat na ang araw, dahil lang dun patanong na sambit ni Chen Fan, Jiang Churan wag daw siya nitong husgahan base sa wisdom at field of vision na mayroon ito, hinding-hindi raw nito maiintindihan kung sino siya. Lumingon si Chen Fan, nagtanong kung gusto raw ba nitong malaman kung bakit siya tinawag na Master Chen, kung ganun ipapakita niya raw dito ang rason. Nagcast ng magic spell si Chen Fan, lumabas kasigaw niya, nagkaroon ng kidlat, lumabas ang kaluluwa ng Yin Snake, na siya namang labis na ikinagulat ni Ranran. Napasandal siya sa wall, napatanong kung ano ito, sinabi ni Chen Fan na sa pamamagitan nito kayang-kaya niyang pamunuan ang buong Jiangbei. Natural lang na maraming mga tao ang mapipwersang sumunod sa kanya, oo tanging ang ability lang daw na ito ang mayroon siya, ang kapangyarihang kayang kumitil ng buhay ng mga tao. No doubt sambit ni Ranran, no wonder tinatawag nila itong Master Chen,
Ang ability na ito ay tinataglay lamang ng mga taong kapantay ng Diyos. Bumaling siya, patawad sambit niya sa kanyang isip, naglakad paalis, at idinagdag na si Chen Fan at siya ay nasa parehong city, mahihiya na raw siya kung makikipag-usap pa siyang muli kay Chen Fan. Well, kung ganun sambit naman ni Chen Fan, aasikasuhin niya na raw ang kanyang magic water business. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang bus, kung saan maririnig ang isang boses mula sa phone na sinasabihan si Chen Fan na bakit hindi siya agad kinontak nito, maaari niya raw sana itong ihatid ng personal. Hindi na kailangan yun tugon ni Chen Fan at napasabi sa kanyang isip na 6 na buwan na ang nakararaan. Nakasakay siya sa parehong bus na ito at agad na nakatulog pag-uwi niya sa bahay. Noon siya ay isa lamang ordinaryong tao, ngunit sa sandaling ito napakalakas niya na, at ni siya na ngayon ang namumuno sa buong Jiangbi. Hindi niya raw alam kung kamusta na ang kanyang family ngayon, ang lahat daw ba ay katulad pa rin ng dati, o tama si Brother Son daw pala ay ang personal secretary ng kanyang ama. Tinawagan niya ito, at nagtanong kung maaari ba siya nitong sunduin sa terminal. At pagdating nga ni Chen Fan ay sinundo siya ng kanyang mga kababata sa terminal. Oy, sambit ni Chen Fan, pumunta rin daw pala si Johnji upang sunduin siya, well never mind, uwi rin naman din daw siya. Hey, sambit naman ni Johnji, naaalala pa raw pala nito ang kanilang bahay, bakit daw ba ito bumalik? At idinagdag naman ng isa na busy raw si Johnji sa pag-aaral sa Chuzhou College. Napatingin si Chen Fan sa dalawa, ito raw ay si Wu Johnji at Su Haoxuan, kanyang mga matalik na kaibigan, mukhang wala raw palang pinagbago ang mga ito. Inakbayan sila ni Johnji patungo sa kotse, wow Johnji, sambit ni Chen Fan, kalahating taon lang daw siyang nawala, ngunit ngayon mayroon na raw pala itong sariling BMW. Ahehe, tugon naman ni Johnji, ito raw ay isa lamang cheap na BMW 320. Pumunta raw siya sa Jinling at doon ay may nakilala siyang mga top people na mayroong maraming mga BMW, halos lahat daw ng mga nandoon ay mayroong mga sports car, at nakatira sa riverbank kung saan nakatayo ang kanilang mag-agarang mga bahay. Siya nga pala, ito raw ay matagal nang hinihintay ni Xiao Bai, Weiwei, at Yu, aalis rin daw siya agad, mayroon pa siyang business na aasikasuhin at makikitang sinalubong sila ng 3 pang mga kababata ni Chen Fan.